Kamusta mga kaibigan ng Go Kids? Ngayon, mayroon tayong espesyal na kaibigan na nakakaalam kung anong sabihin ng maging magtapang. Mga kaibigan, sabay-sabay nating batiin si Shelly the Brave Tortoise! Hello, Shelly! Kamusta mga maliliit na kaibigan? Ako si Shelly, the Brave Tortoise. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng matapang? Ibig sabihin nito ay magtiwala sa Diyos kahit na parang nakakatakot ang mga nangyayari. Ang galing naman, Shelly! Naranasan mo na ba mapunta sa isang sitwasyon na nakakatakot? Opo, naranasan ko na po. Nandun ako sa arka ni Noah nang dumating ang malaking bagyo. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang lahat. Noong una, ang ulan ay malumanay. Patak, 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 patak. Pero pagkatapos, boom! Umugong ang kulog. Crack! Kumidlat! Ang arka ay alog na alog sa malalaking alon ng dagat. Tawag ko na mahigpit ang aking shell. Ang mga leon ay umuungol. Ang mga unggoy ay nagsasalita. At ang mga elepante ay nagtatrompeta. Lahat kami ay natatakot. Pero naalala ko, kasama namin ang Diyos. Isinara niya ang pinto ng arka at pinrotektahan kami. Pagkatapos ng 40 araw, tumigil ang ulan. Ang arka ay lumutang at lumutang hanggang sa wakas. Ipinakita ng Diyos sa amin ang tuyong lupa, katulad ng ipinangako niya. Kaya tandaan niyo mga kaibigan, kapag ang buhay ay parang bagyo, laging kasama natin ang Diyos. Ngayon, magtago tayo sa ating mga shell at maghanda para sa Ark Amazing Adventure ni Noah! Sinabi ng Diyos kay Noah na darating ang isang malaking baha. Uulan ng 40 araw at 40 gabi. At ang tubig ay tatakip sa lahat ng bagay. Isang malaking nakakatakot na bagyo. Pero hindi natakot si Noah. Sinabi ng Diyos sa kanya na magtayo ng isang napakalaking arka at ipinangako ng Diyos na iingatan sila ni Noah at ang mga hayop sa loob. Tulad ng pagtakbo natin sa isang ligtas na lugar, kapag natatakot tayo sa bagyo, si Noah at ang mga hayop ay ligtas sa loob ng arka. Dumating ang ulan at ang baha ay tumaas ng tumaas. Ngunit hindi lumubog ang arka. Ang arka ay proteksyon ng Diyos at si Noah ay nagtitiwala sa plano ng Diyos. Ang Diyos ang aming kanlungan at lakas, isang tulungang laging naroroon sa oras ng pangangailangan. Ayon sa Awit 46 verse 1, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging naroroon upang tulungan at protektahan tayo, tulad ng proteksyon na ibinigay niya kay Noah at sa mga hayop sa arka. Bagamat ang bagyo ay sobrang lakas, hindi nag-aalala si Noah dahil alam niyang kasama nila ang Diyos. Nang huminto ang baha, si Noah at ang mga hayop ay ligtas. Tiniyak ng Diyos na sila ay magiging ligtas at pinanatili niya ang kanyang pangako. Pagkatapos ng baha, nagbigay ang Diyos kay Noah ng isang maganda at makulay na bahaghari sa langit bilang tanda ng kanyang pangako na hindi niya pababayaan ang mundo ng isa pang baha. Ang bahaghari ay nagpapaalala sa atin na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako at lagi niya tayong iingatan. Ipinakita ko ang aking bahaghari sa mga ulap at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Ayon sa Genesis 9 verse 13. Binigyan ng Diyos si Noah ng bahaghari bilang paalala ng kanyang proteksyon at pangako na pagmamahal at nagmamalasakit siya sa atin. Alam nyo, tulad ng pagprotekta ng Diyos kay Noah at sa kanyang pamilya sa gitna ng bagyo, ipinangako din ng Diyos na protektahan tayo, lalo na mula sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa anumang baha. Sinasabi sa Biblia na lahat tayo ay kailangang maligtas mula sa kasalanan na naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Pero may plano ang Diyos para tayo ay maligtas. Ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang pinakamataas na proteksyon para sa atin
At kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, magiging ligtas tayo kasama ng Diyos magpakailanman. Sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 3 verse 16, katulad ng arka na nagligtas kay Noah, si Jesus ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya, tulad ng pagtitiwala ni Noah sa Diyos sa gitna ng malakas na bagyo, maaari rin tayo magtiwala sa Diyos upang protektahan tayo sa ating buhay, lalo na kapag mahirap ang mga bagay. At maaari rin nating pagkatiwalaan si Jesus na naiingat sa atin mula sa kasalanan at nagbabalik sa atin sa Diyos. Hindi tayo kailangang matakot dahil kasama natin ang Diyos tulad ng kasama siya ni Noah.